Maraming salamat muli sa biyaya ng Panginoon na ako'y makapaglahad ng salita ng Diyos. Alam ko po na sa akin pong iniwan na paksa sa ating pinag-aralan sa series ng Order of Salvation. Ngayon po ay tayo po ay nasa pangwalo. At ang title nitong paksang ito ay ang Perseverance of the Saints. So ano ba itong perseverance of the saints sa buhay natin bilang Kristiyano sa kasalukuyan? Ito'y may lalarawan ko sa deklarasyon ng the D-Day and V-Day noong Second World War. Now gusto ko ipaliwanag yon. Pag sinabing pag-declare ng D-Day, the D-Day, ibig sabihin ito yung pagbigay ng buong puwersa ng Allied Forces sa digmaan na tapusin ang lahat. D-Day. Yun po yun. Tapusin ang lahat. So lahat ng pwersa ng Allied Forces ginawa na. At ito ay sa lahat ng sinakop sa digmaang yon. Yung V-Day naman, alam natin ito yung Victory Day. At ito ay diniklara after po ng D-Day. At after 1 year, diniclare ang Victory Day. Nang gusto kong ipakita sa inyo, yung ano yung namamagitan sa D-Day, yung pong pagtatapos ng digmaan at pagdeklara ng digmaan tapos na talaga. Fulfilled na lahat. Yung taong ito, mga kapatid, kung tawagin yan sa gera, is the mapping up operation. Ibig sabihin po ng mapping up, ito yung matinding labanan talaga, gera, dahil bawat sulok ng mga ng bansa kailangang halughugin at patuloy pa rin ang digmaan at marami pang namamatay dito upang linisin ang natitirang kaaway hanggang sa madeklara talaga na si Hitler at ang Japan ay sumuko talaga sa Victory Day. Na pagdating sa kaligtasan natin, ang ating D-Day, yung ating pong pagtatapos ng kaligtasan, ito yung sa Order of Salvation na regeneration. Nung tayo ay pinili ng Diyos before the foundation of the world, kung tawagin yan ay Covenant of Redemption. Lahat planado na, isasagawa na lamang. Pinili na, inibig na yung mga maliligtas. Then, kailangan silang tawagin. At ang pagtawag sa dalawang paraan, common grace and special grace. Sa common, ibig sabihin, ang gospel ang gagamitin para tawagin ang mga tao sa mabuting balita. Common yan dahil walang pinipiling tao, lahat klaseng relihiyon. Pero mayroong special grace na gawa lamang ng Banal Espiritu na ikaw ay ipapanganak na muli. Sa kapanganakang muli, bibigyan ka ng bagong puso, bagong kaluluwa, at doon sa regeneration, nangyayari ang conversion. Yung biglang pagtalikod, gawa ng Diyos yun dahil sa regeneration, God created us saving faith. Ang Diyos ang naglilikha ng saving faith. Romans 10:17. Faith cometh by hearing by the word of God. Ang Espiritu Santo ay ipinapanganak tayo. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng saving faith and repentance unto life. Yung repentance na ito, tungo sa buhay na wala, kumbaga, saving repentance din yon. Kaya, sa regeneration, tayo ay sumasampalataya kay Kristo, na siyang ating tagapagligtas, at sa ating pagkaligtas, dineklara tayo as righteous. Justification. At kasabay nun, hindi lang justification, dineklara tayong adopted. Tayo ay inampon. At the same time, tayo ginustify, inampon, tayo ay sinanctify, binanal. Binanal tayo. At sa ating kabanalan, hindi lamang ito definitive sanctification, pero ito rin ay progressive sanctification. At kasunod nito ang perseverance of the saints. So ano ang kalagayan ng perseverance of the saints? Itong sanctification, progressive sanctification, at perseverance of the saints, ito yung sa pagitan ng D-Day and V-Day. Ito yung mapping up. Ito yung paglilinis ng remaining sins natin. At dito, kailangang may mamatay.
dapat mamatay tayo sa ating mga sarili, mamatay tayo sa kasalanan para tayo ay madeklara sa V-Day. That is glorification. Okay? So ito pong perseverance of the saints, lagi niyong tandaan, ito po ay kasama ng progressive sanctification. Kailangan tayong lumago sa pananampalataya, lumago sa pagpatay ng ating mga kasalanan, lumago tayo sa pagpatay din sa ating sarili. Kaya napakalaga ang perseverance of the saints dahil hindi tayo mawawala dahil ang Diyos ang siyang nagpipreserve sa atin. Na paano natin mapatunayang preserve tayo ng Diyos para makarating sa glorification? Sa covenant redemption, doon nagsimula ang ating preservation. Nagplano siya ng maliligtas. Ando pinairal niya kanyang pag-ibig at ang kasunduan sa anak na si Kristo magkakatawang tao at siya ang tutubo sa lahat ng pinili ng Diyos at ang banal na Espiritu ang maglalapat ng pag-ibig ng Ama katubusan ni Kristo sa bawat isang pinili sa ating present time. So, ito pong preservation of the saints, trabaho ito, pagpapakabanal ito sa atin. Hindi pa tayo tapos. God is not finished yet sa ating buhay. Kailangan nating lumaban. Kailangan natin ang perseverance na ating daigin ang ating remaining sins. Now, trabaho malaki ito. Nakikita progression natin sa kabanalan. Pagbabago ng salita, pagbabago ng isip, tulad ka ng Sunday school natin, mawawala yung kayabangan. Okay? So, nandun tayo sa process ng perseverance of the saints. Kaya nga, hindi katakataka na tayo sinusupil, sinasaway, tayo tinutuwid ng ating mga pastor, yung ugali natin tulad sinabi sa 1 Corinthians 3:15, nang sabi ni Paul, ituturo ko sa inyo kung paano mangugali ang bawat mananampalataya sa iglesia. Iglesia ng Panginoon at bahay ng Diyos. Kaya mayroon pong mga pagsaway dahil mayroon tayong ugali na hindi natin alam na wala na pala sa tama. Kaya nga may rebuking, may refuting, may correcting, and teaching. Kaya ngayon po, darako tayo sa perseverance of the saints. Gaano katibay ang paniniwala ng perseverance of the saints? Una ay gagamitin natin ng isang illustration. Alam niyo ba yung trapeze artist sa circus? Ito yung mga tao na naglalambitin at bumibitiw, sasaluin ng isa. No? Yung pong artist na siya po'y lulundag at bibitiw doon sa kabila, siya umaasa na sasaluin siya ng taong catcher. No? Umaasa siya na siya ay sasaluin. Ngunit, sa ibaba, mayroon tinatawag na safety net. Safety net. Kasi, hindi sa lahat ng panahon mahigpit ang kapit noong artist at mahigpit din ang pagsalo noong catcher. Kaya minsan nakakabitiw. At pag nakabitiw sila, wala silang kaba dahil mayroong safety net. Hindi sa diretso doon sa semento para mamatay, kundi nakakasiguro siya sa safety net. Ganon po ang perseverance of the saints. Ang perseverance of the saints, talagang gagawin natin ang ating paglipat-lipat sa bagay nito, pero wala tayong kaba dahil mayroon tayong safety net. Ano yung safety net? The grace of God. Sapat yun para tayo ay saluin. So, ito po ang tinatawag na perseverance of the saints. So, sa perseverance of the saints, ito po ay nagpapaalala sa atin. Ang kaligtasan natin ay wala sa mahigpit nating pagkapit sa Diyos. Kundi nakasalalay ito sa mahigpit na pagkapit ng Diyos sa atin. Kaya nga po, ang isang Kristiyano, once saved, always saved. Yun ang paniwala ng ibang mga Baptist, pero minsan out of context. Pero sa atin, alam natin, once saved, always saved, sapagkat tayo po ay ipinlano na before the foundation. Kung tawagin covenant of redemption, may pangakong Ama at Anak at Espiritu at isasagawa ito in time sa ating panahon. At kaya kumikilos ngayon sa magitan ni Kristo ay ang banal na Espiritu. Okay? So tingnan natin ang katiyakan at pagtitiyaga ng mga banal.
Ito ay Perseverance of the Saints. Sa akin man, title dito ay ang katiyakan at pagtsatsaga ng mga banal. Na gusto kong gamitin ang text natin sa John chapter 10, verse 27 to 29. Verse 27 to 29. Ganito ang sinasabi. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Verse 30, dagdag ko, ako at ang Ama ay iisa. Now, dito sa context nito, ayon po sa kasaysayan, makita natin sa grammatical context, mga salitang bibigyan natin ng pansin. Sinulat ni ni Juan, ang Ebanghelyo sa panahon na ang mga Hudyo na mananampalataya ay pinag-uusig ng kanilang kapwa. At hindi lamang ng lahat ng tao, yung mga sumampalataya kay Jesus, ay pinag-uusig. At ang matindi roon, sila ay tinitiwalag sa kanilang mga sinagoga. Kaya sa kabanatang ito, nasa Jerusalem si Jesus. Siya ay nandun sa Jerusalem para sa pista ng pagtatalaga, kung tawagin sa Hebreo is Hanukkah. At ito'y panahon ng taglamig. At habang siya ay nagtuturo, lahat ng mga Hudyo na marahil nanampalataya at hindi nanampalataya ay pumalibot sa kanya. Pinalibutan siya at gusto nilang makatiyak kung sila ba'y nasa tamang pananampalataya o hindi. Kaya sila'y nagtanong, ano ang mga tanda mo na ikaw ang Mesiyas, ang totoong sinugo, according to the prophecy ng mga Hudyo? At si Kristo, hindi sila direktang sinagot, kundi gumamit siya ng metapora. At ang metaporang ito, paglalarawan, inilarawan niya ang mga tupa at mga pastol. Ipapakita niya rito ang kaibahan ng tunay na tupa na pinili ng Diyos at sa mga Hudyong leader na naniniwalang sila ang maliligtas. So, kung bakit gumawa si Pablo ay si Juan dito ng metaphor. So, ayon po sa katotohanang paliwanag, perseverance of the saints, alam natin sa ating doktrina, ito yung letter P, saan? Sa tulit. Okay? Sa tulit. Ito yung Reformed theology. Pero ayon doon sa order of salvation, ito yung pangwalo sa katapusan bago ang glorification. Election, calling, regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, perseverance of the saints, and glorification. So, yun po yung ating pinanghahawakan dyan. So, ang perseverance of the saints ay hindi nangangahulugang ang tao ang may kakayahang magtiyaga hanggang wakas sa kanyang sariling pamamaraan, kundi ang Diyos ang nag-iingat sa kanila sa kanilang buhay. Kaya nga ang perseverance of the saints, sa likuran niyan is preservation of the saints. Kaya nakakapag-persevere ang isang Kristiyano dahil sila'y iniingatan ng Diyos. Ito'y nangyari pa lamang sa plano, sa covenant of redemption. Kaya nga, kung ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula sa simula, paano natin matitiyak na ito ay mananatili hanggang wakas? Tignan natin ang tatlong patunay dito sa ating teksto. Ang isang tunay na mananampalataya ay kailanmay hindi maiwawala ang kanyang kaligtasan. Dati, tayo po'y nangahawak lang basta sa emosyon,
Hindi ako mawawala. Langit talaga ako. Kahit mga kriminal, mga rapist, sasabihin ng mga tao pag namatay, nasa langit na siya. Wala pong batayan yon. Sa atin po, faith natin may laman. Mayroong truth, mayroong basis, mayroong tayong paniniwalaan, kaya ating ikinukomit ang buhay sa katotohanan. Now, primero, tatlong patunay. Unang patunay, perseverance of the saints ay pinatutunayan tungkol sa pagkakilanlan ng mga tupa. Identity. Sino ba ang mga tupa dito sa ating binasa? Now, again, basahin natin ang verse 27. Ang sabi ni Jesus Christ, unang-una, ang aking tupa. Kailan ito naging tupa niya? Before the foundation of the world. Yun ang unang-unang identity ron eh. No. Ang aking mga tupa ay nakikinig. Tingnan niyo yung verb dito. Nakikinig sa aking tinig, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Tatlong verb, tatlong pandiwa. At tatlong pandiwang ito, sa Griego po na tense or mode, ay nasa present active indicative. Pastor Tony. Ibig sabihin, at the present time, nagpapatuloy. Aktibo to sa buhay mo. At ito'y pinatotohanan. So, ang ibig sabihin po ng present active indicative na ang mga tupa ng Panginoon ay nakikinig, nakikilala, sumusunod, ang ibig sabihin niyan, isang tuloy-tuloy at hindi nagbabagong gawi. So, ang tunay na tupa ay patuloy na nakikinig at sumusunod. Pagka ang tupa ay hindi nakikinig, may problema. Tayo ba sunod-sunod? Tuloy-tuloy bang pakikinig? Kung hindi, may problema. Okay. So, yun po yung pagkakilanlan ng totoong tupa ng Diyos na uuuhaw palagi sa salita ng Diyos. Parang hindi siya mabubuhay hanggat hindi siya nakapakinig. Kung siya may nakakaligtaan ng isa o dalawa, hindi na siya mabubuhay. At siya'y laging sumusunod, kaya siya makikinig, ano bang dapat kong baguhin sa buhay ko ngayon, sa aking trabaho, sa aking pamilya. So lagi niya itong pinapakinggan at handang supto pa rin ang kanyang pinapakinggan. So ang kaligtasan, ang totoong kaligtasan, ay nagbubunga ng pagbabago ng buhay. Ang kaligtasan, kadalasan, sinasambit lang ng mga nagsasabing Christian, pero hindi mo makikita ang pagbabago ng kanilang buhay. So, hindi sila nakikitaan ng katangian ng isang tupa ng Panginoong Hesus. So, ito po ay laging nagbubunga ng pagbabagong buhay. So, ang pagtsatsaga ay ang katunayan ng kaligtasan. Pagtsatsaga ay katunayan ng kaligtasan, hindi ito kondisyon para maligtas. Tulad ng paniwala ngayon, gawin mo lang ang mabuti. Manalangin ka lang at ikay maligtas. Mali po. Mali. Kailangan maligtas ka muna bago mo may sagawa ang mga bagay nito. Kung ang isang tao ay tuluyang tumalikod at hindi na nagbago, hindi niya maiwala hindi nagbabago, hindi niya naiwala ang kanyang kaligtasan. Pinatutunayan lamang sa kanyang buhay na siya ay totoong tupa ng Panginoon. Ngayon, alam natin maraming tao ngayon ang nawawala sa atin. I-judge ba natin sila na sila hindi ligtas? Natandaan natin, ang humahadlang at nagtutulak sa atin as Christian para tayo'y manlamig is the remaining sin. Tanda natin, nasa mapping up operation tayo. Mapping, ibig sabihin, map. Lilinisin mo bawat sulok ng iyong bahay. At lilinisin mo ang bawat sulok ng iyong remaining sin. Kaya nga sabi sa 1 John 2:19, maraming Kristiyano ang nawawala at napupunta sa iba't ibang paniniwala. Bagamat hindi natin sila mahusgahan na sila ay hindi ligtas, pero mahusgahan natin ang kanilang gawa na ito'y hindi gawain ng ligtas. Amen ba? Amen. Okay. Nandiyan pa ba kayo? Okay. 1 John 2:9. Ganito po, 2:29.
19, I'm sorry. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero sa atin at the present time, hindi natin pwedeng i-judge yung mga taong yan. Sapagkat may sinasabi sa Proverbs 24:16, gaya na nabanggit ko kanina, ang isang taong pinagpaging matuwid ng Diyos ay hindi pa ligtas sa kasalanan. Mayroon pa tayong remaining sins. Maaari siyang bumagsak makapitong beses, pero babangon siya ng makapitong beses. Pero ang isang totoong hindi matuwid, pagbagsak niya, tuloy-tuloy yun. Andun na agad sa kaparusahan. Kaya nga, ito'y paalala sa atin na mayroong mga taong umalis sa atin, pero makikita natin after 5 years, 3 years, bumabalik. Yung problema sa atin na naturan, naku, hindi Kristiyano yan, kaya huwag ka makipag-fellowship yan. No? Mismo tayong nagda-judge, kasi binabatay natin dito. Binabatay natin yung kanyang gawa na hindi gawa ng isang Kristiyano. Pero yung kanyang kaligtasan, hindi natin pwedeng hatulan yan. Bakit po? Philippians 1:6. Anong sabi sa Philippians 1:6? Sige nga. Ang sabi ni Pablo, ako'y panatag sa bagay na ito. Mismong si Pablo nagpapatutuo rito. Na ang nagpasimula sa inyo ay mabuting gawa, ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Meaning hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa glorification, the V-Day. Ang hirap naman, Pastor. Kailangan lagi akong banal araw-araw. Ang tanda natin, kabanalan, hindi mo gawa yan. Ipinamumuhay mo lang. Kaya yung mga problema mo, mga vices mo, mahirap talaga sa iyong sarili dahil mayroon kang espiritong nagpapatotoo. Hindi tama yan. Mayroong kumbate, may labanan, may mapping up. Kaya hindi ka talaga makapagpapatuloy dyan. Susuko ka talaga dahil hindi ka patatahimikin ng kasalanan. So, continuous. Ang sabi nga rito sa Philippians 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito. Nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. So, ang unang tanda po, ang patunay ng perseverance of the saints ay yung ating pagkakilanlan. Sino tayo? Nakikita ito sa buhay natin. Mayroong pagbabago. May tunay na pangalang tupa ng Panginoon. Ikalawang patunay ay ang garantiya ng buhay na walang hanggan. Sa atin, medyo magaan ang pagkakaunawa natin sa eternal life. Madali nating sambitin. Kung sumampalataya kay Jesus, may eternal life ka na, may buhay na walang hanggan ka. Pero hindi makita sa kanyang sarili pagdating sa kahinaan. Tulad ng ating pinag-aaralan ka ng Sunday School. Pinahintulot ng kahinaan upang tayo ay matutong magtiwala, matutong lumapit sa Diyos. Pero kadalasan, dahil mayroong problema, nanghihina sila. Kaya ito pinapatunay dito. Mayroon tayong garantiya ng buhay na walang hanggan. Nagpaliwanag natin, John 10:28, ganito ang sabi. Sinabi ni Jesus mismo sa kanyang bibig, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino rin nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Si Jesus lamang. Hindi dahil sa ating ginawa. Hindi dahil sa ating mga kabutihan o pagiging relihiyoso. Kaya tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob. At ito ay kaloob ni Kristo. At ano pong patunay ng buhay na walang hanggan? Kailan may hindi sila mapapahamak. So sa original na Griego, yung pariralang kailan may hindi sila mapapahamak, ay gumamit ito sa Greek word, natanda mo ba ito yung tinatawag na double negative. Double negative sa Greek word is me. Tandaan natin yan. Pasensya na. Gusto ko lang bigyan ng
pagpapaliwanag kung gaano katindi yung ang sabi ng Panginoon, kailan may hindi sila mapapahamak. Ito po ay double negative. Mababasa natin sa Biblia pag nagsalita si Kristo. Mi Apollonia eston alona. Mapapansin natin sa mga statement ni Jesus Christ, verily, verily, I say unto thee. Paulit-ulit. Sinasabi ko, eto. So, ibig sabihin, double negative. Hindi kailanman mangyayari sa buong kawalang hanggan na ikaw ay mapapahamak. Ibig sabihin nun, kailanman hindi sila mapapahamak, ang sabi ni Jesus Christ, hindi kailanman kung siya'y nasa eternal life ay mapapahamak. Ganun po ang garantiya ng salita ng Diyos, kaya ang faith natin nakadepende sa truth. Sa ating naunawaan, hindi sa emotion. Kasi sa emotion, nagbabago tayo. Pero yung salita ng Panginoon, ating paniniwalaan kailanman ay hindi magbabago. Kaya kung ang buhay na ibinigay ni Jesus ay pwedeng mawala pagkatapos ng 5 taon, 10 taon, 30 years na ikay naligaw, at nawala ang iyong kaligtasan, hindi eternal life yun. Hindi yon walang hanggan na buhay. Yun ay pansamantalang buhay. Yun ang paniniwala ng maraming nagsasabing Christian sila. Kaya nga hindi na sila bumabalik. Ayaw na nila. May mga reasons, may mga paraan na sila para patibayan na sila ay pagod na. Sawa na ako dyan. Hindi na bagong buhay ko dyan. Hindi umangat ang aming buhay. Pero dito po, pag sabi ni Jesus Christ, kailanman hindi sila mawawala, double negative. Totoo yun. Totoo. Kaya nga, sa Bible, yung truly, sa Griego, Jesus yan. Jesus. Inuulit-ulit mo para patunayan yung statement na sinasabi niya katotohanan para sa iyo. At hindi siya maaring magbago. So, eternal life ay binigay ng anak sa atin as support. Patunay na hindi tayo mapapahamak. We will persevere unto the end. Matthew 23 verse 15. Ang sino mang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Yung salitang maliligtas as if future pa lamang. Sapagkat ang tinutukoy doon ay yung hardship ng buhay habang nabubuhay ka bilang Kristiyano. You will persevere. Gaano man kahirap ang buhay mo, persevere ka. Yun ang tanda ng pagiging isang Kristiyano na nagtitiis hanggang wakas. Kaya tingnan natin ang sinabi sa Romans 8:28-30. Ito yung the golden chains of redemption or salvation. Ito yung malaginintuang kadena ng kaligtasan. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. Now, alam natin itong verse 29 ng Romans 8 is debatable. Marami pong debate rito. Sapagkat itong pinangahawakan ng maraming mananampalataya na kaya ka naligtas dahil ikaw ay sumampalataya. At dahil sumampalataya ka, ikaw ay pinili. Dahil yung salitang ang mga nakilala. Sa English is foreknowledge. Pag sinabing foreknowledge, maraming interpretation. Ibig sabihin ng ibang mga paniniwala sa atin, may foreknowledge ang Diyos. Nababasa niya at nakikita niya ang future kung ano mangyari. At nandun ka. 2020, nandun ka. At nakita ng Diyos na sumampalataya ka sa Kanya, kaya pinili ka. At naligtas ka. Yun ang kanilang interpretation sa foreknowledge. Pero ang interpretation sa Reformed theology ay batay sa covenant of redemption. Na ang kaligtasan natin, nagsimula sa plano ng Diyos, wala pang buong sanlibutan. Nandun na may kasunduan ng Father, Son, and the Holy Spirit kung paano ililigtas ang kanyang mga kinilala.
Pag sinabi mong kinilala, batay doon sa Genesis chapter 4 verse 1, yung kinilala roon, katulad kay Adan. Si Adan, kinilala niyang kanyang asawa. At sila'y nagkaanak. So, ano ibig sabihin ng kinilala? Nagkaroon siya ng intimate relationship. Adam loved Eve, and Eve nag-conceive. So, ibig sabihin yung foreknew, God loves you before the foundation of the world. Kaya before of the foundation of the world, mayroon ng bayan ng Diyos, mayroon na siyang mga tao. At ang mga taong ito, sa kasulukuyan natin, nabubuhay. That's why God sent forth His Son to save the world. And whosoever believe, sino magbe-believe? Yung mga minahal na ng Diyos. And they will not perish, but have everlasting life. Kaya, naunawaan natin in John 3:16, no? Sa lalim po ng doktrina na ito, dahil po sa perseverance of the saint. Kaya dito may kita natin sa change of salvation, ang mga kinilala niya before the foundation of the world, ay itinakda niya, itinalaga niya, predestined. Na predestined to be like His Son. So, ang ating pong buhay, ano man ang maging kalagayan natin, mga kapatid, ano man yung mga dumarating sa atin, kasama yang gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti, para sa ating ikaliligtas. Yan ang ibig sabihin ng Romans 8:28. That in all things, God works together for good, for salvation to those who love God and who are called by God before the foundation of the world. So, hindi po aksidente. Lahat po nangyari sa buhay natin, kasama yan sa pag-mold sa atin. Kasama yan sa paghubog sa atin. Ganun po kumilos ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya makita natin dito yung kabit-kabit na ito, order of salvation, sapagkat ang mga nakilala niya ng una, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid at yaong mga itinalaga niya, yung mga na-predestined, ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag ay itinuring na ganap, justified, righteous. At ang mga itinuring na ganap sa victory, declaration of V-Day, ay niluwalhati din naman. So pagitan na yon, itong buhay natin. Perseverance of the saints. So nakita natin, unang patunay ng perseverance of the saints, yung ating pagkakinalan, sino tayo sa mundong ito. Ikalawa, ay ang garantiya ng buhay. Taglay mong garantiya ng buhay, nasa garantiya ka ng buhay, nasa loob ka ng buhay na walang hanggan at walang makakaagaw sa iyo. Then, pangatlo, ay patunay ng perseverance of the saints, ang patunay na dobling hawak ng seguridad. The double grief of divine security. Now, paliwanag natin dito ayon sa kasaysayan. John 10:28-29. Basahin natin muli. Sinabi ni Jesus, sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga binigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. So, very special people ang mga pinili ng Diyos. Bagamat lahat ay special, but very special ang mga tao ng Diyos. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. So, sa kultura ng mga Hudyo, pag bumanggit sila ng tungkol sa kamay, sumisimbolo ito sa kapangyarihan and protection. Kapag nasa kamay ka ng hari, ligtas ka.
Kapag nasa kamay ka ng isang taong makapangyarihan, walang makakaagaw sa iyo. Kaya dito, yung salitang maaagaw, sa Griego, ang ibig sabihin nito ay nangangahulugang agawin ng may dahas. Tulad ng lobo na umaagaw sa tupa. At yun ang picture sinasabi ng Panginoon. Sa mga Hudyo nakikinig sa kanila. Ang tunay na tupa, walang makakaagaw sa kanila. Picture nila sa lobo, wild, talaga na lobo yan, na talagang papatayin, wawasakin talaga mga tupa na kanilang makukuha. Pero walang makakaagaw noon. Sinabi ni Jesus, walang kapangyarihan. Maging si Satanas, maging ang mundo, na tayo maraming Kristiyano nagpapaalipin ng mundo, o ang sarili nating kahinaan, ang may sapat na lakas para buksan ang kamao ng Diyos at agawin tayo sa Kanya. Bakit? Well, ang sabi sa verse 30, sapagkat ako at ang Ama ay isa. Ang sabi ni Jesus Christ sa 28:29, lahat ng ibinigay ng Ama na nasa Kanyang kamay, walang makakaagaw. Bakit? Ako at ang Ama ay isa. Kahit sarili natin, hindi makapagbubukas ng kamay ng Diyos. Ibig sabihin, once na manggap ka ng buhay na walang hanggan, tunay yan. Kahit sarili mo, huwag ka nang maniwala. Katulad ng nanay ko, lagi nagtatanong, Dong, ligtas pa ako, Dong. Bakit ma? Hindi man ako marunong mag-speaking in tongues. Ikaw mahusay, sabi ko, ma, salitang Arabo lang yung binaliktad ko. At saka salitang Tagalog, binaliktad ko rin. Kaya sabi nila, ibang klase si pastor mag-speaking in tongues. Pero sa isang loob ko, kalokohan yun. Ang speaking in tongues dyan ay totoong salita ng Diyos, ay salita ng tao sa kanilang mga lugar na nagpupuri noong sa Pentecostes. At narinig ito ng apostol, nagsasalita sa aking salita yan ha. Ito rin nagsasalita, naunawaan ang tunay na salita. Hindi ito, alam niyo, natuturo ko sa Word for the World dyan sa San Cedo noong araw ng speaking in tongues. Paniwala sila sa akin. Pero ako hindi ako naniniwala. Wala pong duda. Once nasa loob ka ng eternal life na ibinigay ni Kristo sa iyo personally, nung sumampalataya ka sa Kanya personally, walang makakaagaw sa iyo. Binigay ka ng Ama sa kamay ni Kristo. At ikaw ay nasa kamay din ng Ama. Sapagkat ako at ang Ama ay isa. Nakapagtataka lang at nakakalungkot, may mga Kristiyanong gustong magpakawala o mawala sa kamay ng Diyos. Gumagawa sila ng sarili nilang ikapapahamak. Lumilipat sila sa ibang relihiyon. Mas maniniwala doon sila. Walang basis yung kanilang paniniwala. Pero makapitong beses ka mang bumagsak na isang matuwid, makapitong beses ka ring ibabangon ng Panginoon. Yun yung tunay, once saved, always saved. Yan po ang totoo. So ang seguridad ng ating kaligtasan ay nakasalalay sa soberanya ng Diyos Ama at sa tapos na gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ang planong yon ay ginawa na before the foundation of the world. Kung may isang tupa na mawawala, nangangahulugan na nabigo si Kristo. Sa utos ng Ama, naingatan ang lahat ng ibinigay sa Kanya. Remember, John 6:39, ang sabi ni Jesus Christ, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Kamatayan lang ang nakapaghiwalay sa atin. Pero sabi ni Kristo, mamatay man siya, bubuhayin ko pa rin siya. Sapagkat yun ang pangako ko sa Ama na wala akong ililigaw kahit isa. Ganun po katiyak ang ating pag-persevere. Kung tayo po ay inusig, pinagsalitaan, talikuran, persevere.
Hindi yun ang makapagpapasira sa iyo. Sapagkat totoo yan, pagka Kristiyano kang lumalapit sa Diyos at nalalapit sa Diyos, marami po ang tutukso sa iyo para panghinaan ka ng loob. Maraming sirkumstansya para panghinaan ka ng loob. Pero sabi ni Jesus Christ, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay hindi ko iwawala sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga mga kapatid, kung paanong si Kristo kailan may hindi nabigo sa kanyang pangako sa Ama, sa covenant of redemption, hindi rin siya mabibigo sa atin. So ang ating pong relasyon, ang ating kaligtasan, kasing tibay po ng kasunduan ng Ama at ng Anak. Natural talaga, panghinaan tayo ng loob. Minsan nawawala tayong gana. Minsan nawawala pa. Minsan umaabot ng 10 taon, nawawala, nalulungkot ang mga magulang. Wala na, impyerno na anak ko. Sino may sabi sa'yo? Isipan lang natin to dahil mismo kulang tayo sa pananampalataya. Bakit kulang? Kulang tayo sa pagkikinig ng tunay na paliwanag ng salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya tumitibay sa magitan ng pagtanggap natin ng mga katotohanan ng mga salita ng Panginoon. Hindi po sa damdamin o hindi sa experience. Matagal ka ng Kristiyano, 10 taon, 20 taon, 30 taon, kaya matibay ng iyong... No! Ang sabi nga sa Psalms chapter 1 verse 2, ang pag-ibig ng isang matuwid ay nasa salita ng Diyos. Nagbubulay-bulay ito araw at gabi, meaning continuously habang nabubuhay. At makikita na lamang niya na siya'y tulad ng isang punong itinanim, hindi natanim, kundi itinanim sa tabi ng ilog, sa tabi ng biyaya ng Diyos. At sa lahat ng panahon, ang kanyang dahon ay sariwa palagi. At lagi siyang namumunga sa kanyang kapanahonan at lahat ng kanyang ginagawa ay magtatagumpay. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam nyo, nabasa ko kailanman itong illustration doon sa aking illustration book na 10,000 illustration books. Isang Olympic sa marathon, ng pangalan niya ay si John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari. Ito'y nangyari sa 1968 sa Olympic Marathon. Si Akhwari, siya tumatakbo sa marathon. At sa madaling salita, mayroon nang nanalo. Tapos na ang marathon. At kinurunahan na lahat ang mga nanalo. Sa buong maghapon, nag-celebrate ang lahat. Pero yung magtatakip silim na, nag-uwian ng mga tao at maging mga newsman, cameraman, mag-uwian na, dumarating to si Akhwari. Iikay ka. At yung sa oval, pinilit niyang umikot pa rin sa oval hanggang sa makarating sa finish line. Marami siyang sugat. Sugatan siya dahil doon pa lamang pag-start ng marathon, nadapa na siya. Nasugatan na siya. Pero pinilit niyang tumakbo. Nag-persevere siya unto the finish line. Kaya yung mga tao nung makita si Akhwari, nagpalakpakan yung natitirang mga tao sapagkat tapos na ang coronation, papalapit pa lamang siya, inikot pa talaga niya ang oval, nagpalakpakan, kaya nagtanong yung mga newsmen. Ang sabi, bakit mo pa ginawa yan? Talo ka na. Wala na mga tao. Ang sabi ni Akhwari, ako'y sinugo ng aking bayan sa 5,000 miles dito para tapusin ang takbo. Hindi para itigil. Ang nais ng aking bansa, makarating ako sa finish line. Lalong napahanga yung mga tao. Yan po'y larawan natin sa buhay nito. Marami tayong sugat, marami tayong sakit, naghihirap tayo, pero we still persevere. Sapagkat grace ng Panginoon yon
na tayo ay makarating sapagkat wala pong mayabang, walang makasalanan ang hindi makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, manatili tayo, mga kapatid. Perseverance of the saints. Once saved, always safe. Kaya, anumang kaguluhan mayroon tayo, anumang pagsubok, panatili natin kapayapaang ito. Mag-persevere tayo. Ang doktrinang ito ay hindi lisensya para magkasala tayo. Total ligtas naman ako gawin ko muna ito. Mag-persevere muna. Hindi po yan lisensya. Kundi ito po ay isang kapangyarihan na makapagpatuloy tayo sa kabila ng maraming tukso sa buhay. Ang perseverance of the saints ay unan. Unan para sa napapagod na kaluluwa. Remember that. Kung pagod ka na, humiga ka muna sa doctrine of perseverance of the saints. At para bigyan ka ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Kung ikaw ay tunay na kay Kristo, ang iyong bukas ay ligtas sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan natin dito palagi ang pagsusuri ng ating buhay. Lagi nating suriin ang ating sarili. Kung isang tao ay nagsasabing Kristiyano, siya ngunit namumuhay sa bisyo na marami pong mga nagtutuwid dyan na hindi naman masama ang alak. Ang masama ang paglalasing. Gusto lang nilang pamuhay yung kanilang Christian liberty. Pero bakit kailangan mo pang gawin yun? Hindi pa totoo ang biyaya ng Panginoon sa iyo? Pastor, marami pa rin akong kahinaan talaga. Parang wala yung biyaya sa akin, Panginoon. Now remember this. Ang biyaya ng Panginoon masusukat mo, babalikan mo ang buhay mo 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago. Sino ka noon? At anong nagbabago sa iyo ngayon? Yun ang biyaya ng Diyos. Hindi yung sa kasalukuyan lang doon natin babaguhin ang ating sarili. No, ang pagbabago ng ating sarili, tumatakbo lang tayo sa biyayang kaligtasan, hindi para maligtas. Perseverance of the saints ay napakatindi sa akin. Sa tuwing ako'y nangihina, sa tuwing ako'y nakakaramdam ng isolation sa kapwa-kapatid, tinatalikuran ako, hindi ako pinapansin. Dahil I fail. Pero perseverance of the saints ang nagpapatibay sa akin. Hindi ako kakalimutan ng Panginoon gaano makatindi yung aking pagbagsak. Gaano man katindi ang paghatol nila sa aking kamalian. I will persevere. Let us persevere. Tayo po yung manalangin. Panginoon, tunay sa sariling panahon at buhay namin, wala kaming kasiguruhan sa aming sarili. Ngunit dahil sa pangako ng Panginoon ng lahat ng kanyang tupay, pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan at walang sino mang makakaagaw nito sa kanyang kamay at kamay ng Ama. Iyon po ang aking pinanghahawakan, O Diyos. Tulungan niyo ako na sa aking kahinaan, gamitin ko upang maluwalhati kayo sa buhay, upang makapagpatuloy akong magbigay sa iyo ng kaluwalhatian at kapakinabangan sa aking mga kapwa-kapatid at sa aking mga kamag-anakang hindi pa po nakaranas ng totoong relasyon sa inyo. Kaya maraming salamat po sa iyong mga salita na siya naging ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming landas patungo sa aming Panginoon sa Kristo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.